Sa talata po ng 2 Timothy chapter 4 verse 7. So ito po ang sinasabi sa kanyang mga salita. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya po sa na manalangin, aming Ama, sa umaga po ito, amin pong hinihingi ang iyong pagsama. Pagbibigay po ng karunungan upang maunawaan po namin ang iyong mga salita. Kaya mo, Panginoon, na sa umaga nito, sa kabila po ng mga pinagdadaanan ng bawat isa po sa amin, alam po namin, Panginoon, na ito ay mananatiling mabuti sapagkat ikaw po ay mabuti. Ito po ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa umaga po ito, gusto ko po kayo nandito sa pamagat na life is hard, but God is good. Alam mo, mahirap ang buhay, pero ang Diyos po mabuti. Hindi po nagbabago yung bagay po na yun. Pero po ako tatlong bagay na gusto ko po iwan sa yung umaga. Sabi po doon sa verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Ang nagsasalita po dito ay si Apostle Pablo, na kung saan sinasabi niya po ito kay Timothy. Sino po si Timothy yung sumusunod sa kanya? Batang pastol na iniwan niya po doon sa tinalagayan doon sa church po ng Ephesus. Na kung saan, sabi niya po dito, ito po yung mga huling araw na panahon, oras ni Apostle Pablo bago po siya ano tawag doon, execute sa pamamagitan po ng pagputol po sa kanyang ulo. Alam niyo po, isang bagay po nakakamuna po dito kay Apostle Pablo. Sa kabila po ng kanyang kalalagayan, sabi niya sa kanyang talata, sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Yun po yung muna kong gustong iwan po sa babi sa po sa atin. Sabi po dyan, pinagbuti ko yung aking pakikipaglaban. Ano po yung gusto sabihin niya Apostle Pablo po dito? Sabi niya po dito sa wikang Ingles, I have fought the good fight of faith. Alam niyo po, ang sinasabi niya lang po dito, patungkol po doon sa pananampalataya o doon po sa ginagawa nila Apostle Pablo. Patungkol po ito doon sa kung paano paraan dapat mamuhay ang isang mananampalataya. Alam niyo po, dito po sa talata nito, makikita po natin dito isang statement na kung saan sabi ni Apostle Pablo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Sa madaling salita, sa ibang pag-aaral ko, sabi dito, even yung conscience ko, yung konsensya ni Apostle Pablo, sabi niya dito, walang makitang bahid duni sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, meron po siyang sinabi sa kanyang sulat ko, hindi ko nagkakamali, 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Sabi niya doon, tularan niyo ako kung paano tinularan ko si Kristo. Isang statement, kung saan makikita po natin dito, taas no siya, na tularan niyo ako kung paano tinularan ko si Kristo. Dito po sa talata nito, sinasabi niya po kay Timothy, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. So, bakit po ito? Sa dami ng mga hamon sa buhay po natin, sa dami ng pinagdadaanan po natin, kabi-kabila, daming problema, daming pagsubok, gusto ko sabihin sa bawat isang po sa atin, pagbutihin po natin yung ating pakikipaglaban bilang mga tagasunod ni Kristo. Pangalawa po, sabi niya po dito, in verse 7b, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Kumbaga, kung titingnan po natin, sinasabi niya po sa Pablo, ito na yung huli. Diba? Ito na yung last. Sabi nga po, meron po isang tagapagsalita, kung meron kang gagawin sa Panginoon, gawin mo na ito para ito na yung last. Okay? Kumbaga, ito na yung huli. Bakit? Kasi ibibigay natin yung pinakamainam. Sabi niya po sa Pablo, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Ano po yung sinasabi niya po dito? Yung ministry na ibinigay ng Diyos, na pinagawa ng Diyos kay Pablo. Na gusto niya po sabihin kay Timothy, na gusto ipaalala po sa atin sa panahon po natin ngayon. Sabi niya dito, tapusin ang takbuhin. Alam niyo po, ito po yung isang kataga, mabilis mag-umpisa. Pero ang mahalaga kung paano mo tatapusin yung iyong sinubukan. Kung di po ko nagkakamali, sabi nung nagsalita ko nito,
hindi mahalaga kung paano ka nagsimula, kundi kung paano mo tatapusin ang iyong sinimula. Mabilis mag-umpisa, di ba po? Mapakabilis. Pero in the long run po ng ating paglilingkod sa Panginoon na andyan ang mga pagsubok sa buhay. Ang tanong, tatapusin ko ba yung takbuhin? May problema tayo, tatapusin ko ba yung takbuhin? May mga pagsubok tayo pagdadaanan, hindi po tayo exempted sa bagay po na yan. Pero ang tanong po, tatapusin ba natin yung ating sinimulan? At yung po yung napakalaga, alam niyo po, nakita ko po kung paano magsimula ko ang church po na to. Hindi ko nagkakamali pa, second year ko nung mapunta ko ako dito. Second year ng UECC ko ito, 1 year po. May picture na po. Pinasa ko nga po, pinasa sa akin ni Mrs. Pastor Ramila, tapos pinasa ko kay Pastor Ramil.